Binigyang diin din ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa nangyaring Philippine Hydro Summit and Exhibition 2025 na malaki may tutulong ng mas pinaiting na ugnayan sa hydropower at agrikultura para sa food security at long-term renewable energy goals ng bansa. Si Julian Bunag, una sa balita. Sa pagdalo ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa ikatlong Philippine Hydro Summit and Exhibition sa Maynila, binigyang diin ng kalihim na hindi makakamit ng bansa ang isang clean energy ambition nito na 35% renewable energy sa pagsapit ng taong 2030 at 50% naman sa 2040 kung hindi pa uunlarin ang hydropower development nito. Mula sa mga runoff river na sistema ay dapat na gawin itong mga pump storage facilities at microhydro installations. Dagdag pa ng kalihim na ang enerhiya at agrikultura ay magkaugnay sa isa't isa. Dito binanggit din niya ang mga irigasyon, cold storage facilities at mga pasilidad na nagpoproseso ng pagkain ay nakaangkla sa matatag at abot-kayang kuryente. Maaari umanong magsilbing haligi ang hydropower ng isang clean energy countryside kung saan sabay-sabay na umuunlad ang elektrifikasyon at produktibo sa agrikultura. Kinilala rin nito ang mga balakid para sa mga hydropower developers gaya ng matagal na permitting timelines at financing barriers. Kaya naman para mas mapalawak ito, nangako ang DA ng 5 hakbang na kanilang gagawin, gaya ng pagmamapa ng mga sistema ng irigasyon at mga yamang tubig para sa hydropower development, pagsuporta sa mga agro-industrial zones na pinapagana ng renewable energy, paggarantiya sa partisipasyon ng mga magsasaka sa fair benefit sharing sa hydropower projects, pagpapaunlad ng mga infrastructure coordination sa pagitan ng agriculture and energy agencies, at pagtataguyod ng Unified National Policy na alinsunod sa food, water at energy security. Ang mga hakbang na ito ayon sa kalihim ay sumasalamin sa isang mas malawak na estratehiya ng paggamit ng renewable energy na hindi lang nakatuon sa pagkamit ng climate goals ng bansa, kundi mapalakas pa ito na siyang pangunahing haligi ng ekonomiya. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Alaunas sa Balita ng Congress TV.